Hi! Isang makakalikasang araw mga bata. Ako, si Ate Merva. Ang ganda ng panahon ngayon, no? Diyan ba sa inyo? Maganda ba ang panahon ngayon? Pag ganitong panahon, parang ang sarap mag-swimming sa beach. Hilig ba kayo mag-swimming sa dagat o kaya mag-swimming sa ilog? Alam nyo, masarap mag-swimming sa dagat kapag malinis ang tubig. Madami kasi ngayong dagat at ilog na madaming basura. Mga bata, huwag kayong mag-swimming sa maruming tubig ha. Nakakasama sa kalusugan natin kapag marumi ang mga katubigan. At hindi lang yon, may masamang epekto din ang maruming tubig sa tao at mga hayop. Lalo na mga hayop na nakatira sa tubig. Tulad ng isda, balyena, alimango, at iba pa. May paborito ba kayong hayop na nakatira sa tubig? Ako, may paborito akong hayop na nakatira sa tubig. Mahuhulaan nyo ba? Bigyan ko kayo ng clue. Dala niya ang kanyang bahay kahit saan siya pumunta. At mabagal din itong gumalaw kapag nasa lupa. Alam nyo na ba? Tama, ang paborito kong hayop na nakatira sa tubig ay pagong. At dahil dyan, ngayong araw ay may bagong kwento ako sa inyo tungkol sa isang pagong. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay ang Adventure ni Papa Gong na sinulat ng grupo ng Strong Hero Volunteer. Simulan na natin. Isang mainit na hapon ay masayang naglalaro sina Juan at Maria sa dalampasigan. Maya-maya ay nakaramdam sila ng uhaw, kaya't nagpasya silang bumili muna ng soft drinks. Nang maubos nila ang mga ito, ay basta-basta na lamang nilang iniwan ang kanilang mga basura at agad na nagsitakbuhan pa uwi. Samantala, inanod ng dagat ang kanilang mga basura. Sa ilalim ng karagatan, may nakitang palutang-lutang na bagay, sina Luz Bangus at Pati Pating. Agad nilang tinawag si Papa Gong upang ipakita ang mga ito. Manghang-mangha naman sila sa kanilang nakita. Aba, makulay at makinang. Mukhang napakasarap ng mga halamang iyan, sabi ni Papa Gong. Biglang nagutom si Papa Gong sa kanyang nakita. Kaya nilapitan niya mga ito upang tikman. Ngunit nagulat siya nang agad na pumasok sa kanyang ilong ang mga ito. Di ako makahinga! Iyak ni Papa Gong. Nagulat sina Luz Bangus at Pati Pating sa nangyari at agad nilang tinawagan si Doktora Pugita upang matignan si Papa Gong. Naku, mga plastik ito. Ang mga nakita nyo kanina ay mga basurang pinabayaan na lamang ng mga tao. Kaya't napunta sa ating karagatan. Hindi ko ito kayang kunin. Tao lamang ang gumawa nito at tao lamang ang makakakuha nito, Papa Gong. Paliwanag ni Doktora Pugita. Naggalit si Papa Gong sa nangyari. Isinumpa niya ang mga tao na kung hindi pa nila titigilan ang paggamit ng plastic straw at iba pang basura, ay makakaranas ang mga tao ng matinding init, malakas na ulan at matinding baha. Sa kasamaang palad, patuloy pa rin ang paggamit ng mga tao ng plastic, lalong-lalo na ng plastic straw upang matapadali ang kanilang mga buhay. Ate, pabili po ng soft drinks. Pakilagay na lang po sa plastic, sabi ng bata. Ilang linggo ang nakalipas ay dumating ang napakalakas na ulan. Binaha ng matindi ang kanilang lugar. Ang mga basurang palutang-lutang sa dagat ay inanod ng tubig papasok sa mga kabahayan
lalong-lalo na sa bahay ni Juan. Biglang napadasal si Juan. Panginoon, hindi na po ako magkakalat ng mga basura. Hindi na rin po ako gagamit ng plastic straw o kung anumang plastic. Tatapang ko na rin po sa tamang lagayan ng aking mga basura. Aalagaan ko na po ang kapaligiran. Pangako, Panginoon. Nang tumila na ang ulan, ay agad na naglinis ng sabay-sabay ang mga presidente. Kinumbinsi nila ang kanilang pamahalaan na gumawa ng mga alituntunin na ipagbawal ang paggamit ng plastic straw at iba pang klase ng plastic sa buong bayan. Mula noon, hindi na ulit sila nagkalat gumamit ng mga plastic. Nabalitaan ng mga isda, iba pang naninirahan sa karagatan ng magandang balita. Sa sobrang saya ay isang milagrong nangyari. Natanggal ang plastic straw sa ilong ni Papa Gong. Kaya nakahinga na ulit sila ng mabuti. Bilang gantimpala, biniyayaan ni Papa Gong ang mga tao na hindi na muling babahain ang bayan ni Juan. Diyan nagtatapos ang ating kwento. May aral ba kayo natutunan sa kwento ni Papa Gong? Dapat ay marunong tayong magtapon ng ating basura sa tamang basurahan para hindi mapunta ito kung saan-saan, lalo na hindi mapunta sa dagat, ilog o sa anumang mga katubigan. Meron tayong iba-ibang klase ng basura nabubulok, nare-resiklo, panapon, hazardous waste o mga nakakalason na basura. Dapat tama sa tamang basurahan natin sila ilagay. Kahit malayo tayo sa dagat, ilog o katubigan, kapag hindi natin itinapon ng maayos ang ating basura, maaari itong mapunta sa mga dagat, tubig, ilog. Kapag yon ay napunta sa mga katubigan, maaaring maging sanhi ng pagkamatay, pagkasakit ng ating mga kaibigang hayop na naninirahan sa tubig. O kaya, maaaring maging sanhi na matinding pagkabaha dahil mababara nito ang mga daluyan ng tubig. At syempre, mas maganda ang paligid na malinis, hindi ba? Masarap maglaro at kumilos sa isang malinis na kapaligiran. May gusto ba kayong sabihin o mensahe kay Papa Gong? Pwede niyong i-message dito para masabi ko kay Papa Gong. Hanggang sa mga susunod na kwentuhan, mga bata. Laging tandaan, kalikasan ay ang ating tahanan.